Eto na nga mga kasari yung part 3 ng pagpapagawa natin ng ating munting tahanan. So hindi nga talaga dumating yung gumawa sana ng aming dingding, kaya ang ginawa ni Habi, naghanap na lang siya ng iba. Pero huwag kayong mag-alala mga kasari, dahil yung kinuha ni Habi is talagang sanay sa mga ganyang klaseng trabaho. Dahil bukod sa karpintero yan mga kasari, nagwi-welding din ng mga bakal-bakal. Kaya lang yung gagawin niya ngayon, hindi siya magwi-welding ng bakal, nagpupukpok siya ng aming munting dingding. Kung nakita niyo mga kasari kanina, hindi ko na siya pinakita nung unang pagpasok niya. Nagputol na siya ng mga ilang pirasong mga hardy flakes. Yung kapirasong hindi tinapos namin ni Habi, yan yung pinagpatuloy niya ginawa kahapon. So itong video ko na ito kahapon po ito mga kasari, dahil kahapon talaga naghanap na lang si Habi ng ibang gagawa nito, dahil yung gagawa sana nito is hindi pa namin sigurado kung pupunta ng Sunday or hindi. Kaya kesa ayan, antayin namin ni Habi, naghanap na lang talaga siya ng iba. So nagsimula na siya mga kasari. Ayan, kung nakikita nyo, yung ibang dingding ilagay niya na, at syempre ayan, kung nakita nyo si Habi is talagang nagpipintura na. Pangit din kasi mga kasari kung hindi namin siya pipinturahan, dahil yung hardy flakes is meron ng mga mantsa-mantsa mga lupa. Kaya ang ginawa namin, talagang pinunturahan na namin. At habang nagpipintura dun si Habi, ayan, sinilip ko na lang muna yung gumawa kung paano niya pinuputol yung hardy flakes para mapantay talaga at malapad dun sa dingding kung ilalagay niya na. Isa rin yan kasi mga kasari sa mga dahilan kung bakit tinigil namin ni Habi yung paggawa ng isang araw sa pagdidikit ng mga hardy flakes sa dingding, kasi kailangan pa namin putulin. Dahil hindi naman kami marunong magputol, ayan, tinigil na lang muna namin. At syempre, dahil nga nagmamadali si Habi, ayan, naghanap na lang talaga siya ng ibang gagawa para lang talaga matapos yung aming dingding. At habang busy nga dun sa kabila sa pagputol ng mga hardy flakes, at habang hindi pa dinidikit dun sa kabilang side, pinipinturahan na ni Habi. At kapag ididikit na yung hardy flakes is ayan, humihinto si Habi dahil tumutulong din siya dun sa gumagawa. Dahil minsan nahihirapan din talagang idikit, dahil kailangan talagang pantay na pantay at lapat na lapat yung pagdikit ng hardy flakes. So, nung pagkatapos dun sa kabila is dumiretso naman dun sa kabilang idinikit yung isang hardy flakes, kasi nga mga kasari talagang tanghali na at minamadali na talaga yung pagdikit ng hardy flakes dahil uuwi pa yung gagawa at maghahatid pa ng mga junakis sa school. At dahil wala pa yung gumagawa, ayan, yameteya lang anay kita un rato. So kita lang anay un rato man pintura aliso tampasabig at kita no. Meteya lang kita anay un rato mentras elnoy pa kentaase. So mga kwantong minuto yaliga si Habi. Talagang sinabihan niya talaga ako dyan mga kasari na pinakialaman ko daw yung pagpipintura. At yaw-yaw to the max si Habi dyan mga kasari, baka daw kasi hindi tama ang pagpintura ko at hindi tama yung paggawa. So sa ilang oras talaga ng pagpapagawa mga kasari, dahil half day lang yung gumawa, ayan. Napuna naman is talagang minadali na namin yung pagpintura ni Habi para malinisan na yung bahay, dahil sobrang malikabok na at makalat. At higit sa lahat is pagod na talaga ako mga kasari, starting nung gumawa kami hanggang sa ngayon. Talagang masakit na yung aking katawan. So ayan na ang final look ng aming munting sala. Ayan, medyo gumanda-ganda na at medyo umaliwalas yung aming sala. At syempre, baka na talagang maririnig na anay na maingay na kinakain yung aming dingding. So ayan mga kasari, so natapos na rin talaga kami sa ilang araw ng pagpapagawa ng aming munting sala. Hindi man kalakihan yung aming munting bahay mga kasari, at least malinis at maaliwalas na talaga siyang tignan.